values reformation at pagtataguyod sa karapatan ng magsasakang Pilipino. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ayon sa mga pagsasaliksik, umaangat ang ekonomiya ng bansa, subalit may mga nagsasabi na hindi pa rin ito nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. May tungkulin ng pamahalaan na ibsan ang kahirapan ng nakakarami. Gayunman, may nagsasabi rin na hindi dapat iasa sa gobyerno ang pag-unlad ng buhay dahil ang kailangan ay pagbabagong pananaw para magsikap. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatiling nakatutok para sa komprehensibong talakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang Republic Act 9700 o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms o CARPER ay batas na nagpapalawig ng implementasyon ng reformang agraryo para mabigyan ng lupa ang mga magsasaka sa kanayunan. Inaatasan nito ang Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of Agriculture na mga siwa sa pamamahagi ng mga lupaing sakahan at bigyan ng kaukulang suporta ang mga magsasaka sa kanilang produksyon, pag-ani at pangangalakal ng mga pananim. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng Bayan na pinagsanib pwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ang panayam sa ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. Kasama natin ngayon si Congressman Rafael Mariano ng Anak Pawis Party List. Mas bilang kapaeng sa militante at progresibong kilusan ng mamamayan. Sa edad na 20 ay nagpasya na siyang sumali sa mga organisasyon gaya ng Bisig ng Kabataan na lumalaban para sa mga magsasaka. Noong 1981 ay nahalal din siya bilang numero 1 councilor ng Barangay San Andres 1, Quezon sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mula 2004 hanggang 2007 ay inihalal at nagsilbing kinatawan siya ng Partidong Anak Pawis sa 13th Congress. Siya rin ang co-chairperson ng Makabayan Koalisyon ng Mamamayan o Makabayan. Bisita rin natin ngayon ang 1A Action Moral and Values Recovery Reform Philippines Party List o 1AA Mover. Kasama natin ang kanilang nominee na si Attorney Edel Morales. At kasama rin natin si Ginoong Jose Cabazor mula sa Abang Lingkod Party List. Welcome po and magandang araw sa inyo. Welcome sa paghahanda para sa bayan. Okay, first of all, Anak Pawis, medyo matagal-tagal na po ang Anak Pawis sa Kongreso. Can you tell us more about your party list po, Kapaeng? Ang Anak Pawis Party List po ay patuloy na nagtataguyod sa karapatan ng ating mga magsasaka para sa lupa at sapat at nakabubuhay na kita. Ganon din po ang Anak Pawis Party List ay naninindigan para sa ating mga manggagawa na magkaroon ng sapat at permanenteng trabaho at sapat at nakabubuhay na sahod. At tutol din po ang Anak Pawis Party List sa kontraktualisasyon sa ating mga manggagawa. Ganon din po ang Anak Pawis Party List ay nagtataguyod sa karapatan ng ating maliliit na mga mangisda sa kanilang puok pangisdaan at yung sapat at nakabubuhay na kita. At laban po ang Anak Pawis Party List sa mga nagaganap na konbersyon at privatisasyon at komersyalisasyon ng puok pangisdaan.
At panghuli po, ang Anak Pawis Party List ay naninindigan sa karapatan ng moralitang lungsod natin, laban naman sa nagaganap na mararahas na demolisyon at para po sa kanilang karapatan sa mahusay at murang pabahay. So ito po ay mga ilan lamang sa pinaninindigan at ipinaglalaban ng Anak Pawis Party List. Sa kabuuan po ay ang Anak Pawis Party List ay nakikibaka para sa lupa, sahod, trabaho o kabuhayan, puok pangisdaan ng mga mangisda, tirahan at karapatan ng mamamayan. Kapaeng, ano po ang pinagkaiba nyo dun sa iba rin na party list groups na kumakatawan sa agrikultura, fisher folk at mga mahihirap? Ang unang-una pong masasabi nating malinaw ng pagkakaiba ay kami po ay binubuo mismo ng mga magsasaka. Kami po, katulad ko po, galing po ako sa hanay ng maralitang magsasaka at hanggang ngayon po yung aming 2 hektaryang lupain na hindi pa rin namin pag-aari. Ito po ay binubuo din ating mga manggagawa, maliliit na mga mangisda at tinatawag nating maralitang lungsod. So talaga pong walang duda na ang Anak Pawis Party List ay binubuo mismo ng mahihirap, ng mga tunay na marginalized, underrepresented sectors sa ating pong lipunan. Attorney Morales, kayo po ay kumakatawan sa AA Mover. Ano po ang adhikain ng inyong grupo? Magandang umaga po sa ating mga manonood. Ito pong ating AA Mover ay isa pong bagong samahan at kami po ay nagpanukala na itaguyod ang naukol naman po sa reforma ukol sa kaugalian sa moral reformation at ganoon din po sa larangan ng values formation. Bagamat pag sinabi po natin na moral reformation at values formation, ito po ay wala naman po tayong specific o particular na sektor. Kumbaga, ang atin po ay ating ipapalaganap sa kabuuan ng sektor, maging non-private organization, NGO, sa hanay po ng kabataan, katandaan, sa industriya, sa negosyo, at yun nga po sa kabuuan ng bansang Pilipinas. Pero attorney, how do you legislate values, formation, and morality? Alam niyo po kasi marami pong mga kaparaanan kung paano po natin mabibigyan ng pansin ang ukol sa moral recovery at values formation. Unang-una po dyan na pwede po nating pagtingin ang tinatawag na Code of Conduct, particularly halimbawa sa government sector. Pagkamisan po masyado na tayong nababaon sa mga technicality, sa mga administrative aspect ng trabaho, yung pinaka-basic pagkamisan po yung nakakalimutan. Halimbawa po, ako po, may karanasan ako dahil nagsilbi rin po ako bilang isang administrador ng bayan ng isang dyan sa Magalang, Pampanga. At po, coming from the private sector, iba yung pag nasa government sector. Madalit sabi, ang approach po kapag minsan sa government sector ay kakaiba kung ikumpara sa ibang sektor ng lipunan. Kaya sa pamamagitan po sana ng mga konkretong panukalang batas at mga pagbabago sa ating pagpapatakbo ng pamahalaan ay gusto po nating ipalaganap ang bagay na nuukol sa moral reformation at values. At ito ay hindi lang po nakatuon sa sektor na pamamahala sa pamahalaan. Kung hindi, gusto po natin itaguyod ang nasabing palatuntunan maging sa iba bang sektor ng ating lipunan, mapakabataan at iba pong mga interest group. Ginoong Cabasar, kayo po ay kumakatawan sa Abang Lingkod. Ano pong marginalized sector ang nire-representan ng Abang Lingkod? Unang-una po may nagpapasalamat ako sa inyong pagkaka-imbitasyon at nagpupuwi ako sa mga tao, mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Ang Abang Lingkod po ay bagong party list na ang ina-advocate o ang pinagtataguyod at gustong marating ay ang tinatawag naming organic agricultural practices. Saka po yung sustainable community health and wellness. Saka po yung malawakang cyber education para yung mga mahihirap ay hindi maiwan dun sa wrong side ng digital divide. Nandun sila sa ano. Pang-ikapat po ay mga sustainable na community support services tulad ng hanap buhay at mga iba pang
paglilingkod o palingkuran na talagang mag-aangat sa ating mga kababayan sa mga kanayunan at mga lalawigan na umunlad ng kanilang buhay at matamo nila ang talagang benepisyo ng demokrasya. Mr. Cabasar, kayo po ay representante ng Abang Lingkod. Pero yung mga nominees nyo po ba ay galing mismo sa sektor na kinakatawan ng inyong party list group? Yung una pong aming nominee ay isang magsasaka sa Negros Occidental. Yung isang naming nominee ay isa ring magsasaka sa Tarlac. So, ang mga nominees po ng Abang Lingkod ay tunay na nanggagaling sa hanay na aming sinasabing aming sinusuportahan. Kapaeng, gaya ng aking nabanggit kanina, ang Anak Pawis po ay 2004 pa, nasa Kongreso. Ano po yung mga batas na naipasan nyo na patungkol po sa sektor ng mga mahihirap at agrikultura? Meron pong mahigit sa 28 na po ang panukalan na naihain ng Anak Pawis Party List. Mahigit pong mga 125 mga resolusyon. Kaya po naman, natutuwa po naman tayo at sa isang survey ay lumabas na tayo po bilang kinatawan ng Anak Pawis sa loob ng Kongreso, particular sa House of Representatives, ay napabilang po tayo sa tinatawag na the most prolific members of the House of Representatives. At tayo po ay naging pansampu. At unang-una po sa mga panukalang batas ay yung pong ating inihain na Genuine Agrarian Reform Bill. Ito po ngayon yung House Bill 374. Alayunin po natin dito ay maipatupad talaga ang tunay na reforma sa lupa sa ating bansa. A thorough and Genuine Agrarian Reform Program na ang sentral na layunin po nito ay libreng pamahagi ng lupa sa ating mga milyong-milyong mga magsasaka at manggagawang bukid na hanggang ngayon po ay wala pa ring sarili lupa o kulang pa ang lupang kanilang sinasaka. Ang mayor na panukalang batas ng Anak Pawis Party List ay ito pong 125 pesos wage hike bill. Layunin po natin dito ay mabigyan ng karagdagang 125 pesos sa kanilang arawan na minimum na sahod ng ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Gayon din po ang ating panukalang batas na nagkakaloohan nga rin naman pong magkaloob ng 6,000 pisong dagdag sa buwan ng minimum pay ng ating mga manggagawa at empleyado sa pampublikong sektor. Kasama na po yung panukalang batas natin na para ipawalang bisa yung kontraktualisasyon sa hanin ng paggawa, yung po ating panukalang batas na hangarin nating ipawalang bisa yung oil deregulation law dahil po sa pamagitan ng batas na yan wala na pong regulasyon, wala nang public hearings, kung kaya taas na po ng taas yung presyo ng ating mga ng langis, iba pang produktong petrolyo. Kasama rin po yung ating panukalang batas para i-repeal yung IPIRA law. At tutol na tutol po tayo sa pag-iral niyan sapagkat pansin nyo po ngayon yung electric bill natin ngayong Marso, may dagdag diyang 19 centavos, yun daw po ay kumakatawan sa tinatawag nilang contracted stranded cost. Sisingilin po, pinatong po sa balikat nating mga mamamayan, yung 53 billion pesos na kukolektahin ng PSAM, yung Power Sector Assets Liabilities Management Corporation, bakit po na maipapasa sa ating mga mamamayan. So sinusulong din po natin karapatan ng ating mga kababaihan sapagkat alam po ninyo ang pinakamalaking hanay ng ating kababaihan nasa hanay po ng mga magsasaka at Congressman mga manggagawa. Mariano, mamaya Salamat pag-uusapan pa po natin yung iba sa mga batas. No? May mga tanong pa po ako tungkol doon sa 125 peso wage increase. Pero dumako po tayo sa AA Mover. Meron po mga ilan sa mga kontrobersiyang batasan na ipasa sa 15th Congress. Isa na po dito yung RH Bill. Ano po ang posisyon ng inyong party list patungkol sa mga batas na ito na sinasabi ng simbahan na moral fabric of society? Alam niyo po, sa mga nakakarang panahon, masasabi po natin ng tungkol sa RH Bill ay isa po sa mga pinaka-kontrobersyang batas na pinaira sa ating bansa. Bagamat hindi po namin natahasang napag-uusapan yung particular na batas na yan, kung maaari po makapigay ng personal na pananaw tungkol sa bagay na yan. Yung po kasi ng marriage law natin na kasalukuyang ipinairal na meron ngang iba na tumutligsa, ay meron po tayong masasabi na good and positive points. Depende po sa pananaw ng
ng bawat mamamayan, bawat tao. Subalit sa akin pong paniniwala, ang layo lang naman po ng REACH bill sa aking personal na pananaw ay yung medyo supidin lang po ang masyadong paglago ng ating populasyon. Dahil alam naman po natin ang physical resource ng mundo, kaya pagkain yan, kaya tubig po yan, kaya malinis na hangin ay limitado po. Pati po yung kakayahan ng mga pamilya na itaguyod ang kanilang mga anak at mga kamag-anakan ay limitado po lahat yan. Kaya po, sa ganang akin, basta't po hindi tahasang labag sa kalooban ng Panginoon at hindi rin naman tahasang labag sa mga turo sa Biblia, ay dapat po siguro natin bigyan ng pagkakataon itong REACH law na ito. At kung sakali man na darating ang pagkakataon na ating mapagtanto na mayroon pong pagkukulang, pagkakamali kaya, moral man yan, legal man yan, tungkol man sa reliyon o sa paniniwala at pananaw ng mga taong bayan, ay siguro naman po marami po pagkakataon na yan po ay i-repeal o i-amend yung mga questionable na provisions. Magpapatuloy pa po ang paghahanda para sa hatol ng bayan matapos ang ilang paalala. Ang pagwaksin ng korupsyon sa pamahalaan at sa lahat ng pribado o pampublikong tanggapan ay sentro ng panawagan para sa moral recovery ng bansa. Kabilang dito ang pagwawaksin ng mga sumusunod na nakagawian, panunuhol o paglalagay, kawalan ng katapatan sa serbisyo, pangungupit at pandarambong, pandaraya, paglalakad ng padrino at iba pang katiwalian. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Narito naman ang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Marlene ng Parañaque para sa Anak Pawis. May plano ba kayong magsulong ulit ng dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa? Ang sunod naman ay mula kay Ryan ng Cebu para sa 1AA Mover. Pabor ba kayo sa same-sex marriage? Mula naman kay Eva ng Laguna para sa Abang Lingkod. Ano po ang plano nyo para mas mapalakas ang sustainable organic farming? I-like ang aming Facebook page www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Salamat, Robert. Kasama pa rin po natin sina Congressman Mariano ng Anak Pawis, Attorney Edel Morales ng 1AA Mover Party List at Ginoong Jose Cabazor ng Abang Lingkod Party List. Ito po yung mga tanong mula sa ating mga manonood. Ito po mula kay Marlene ng Parañaque para sa Anak Pawis. May plano po ba kayong magsulong uli ng dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa? Kanina po nabanggit nyo, meron kayong pinupush na 125 peso across the board. Bagamat na ispasa na ng Committee on Labor Employment ng 15th Congress yung pong ating panukalang batas para sa dagdag na 125 pesos sa minimum wage, arawang minimum wage sa ating mga manggagawa nationwide across the board, kung hindi po ito maisabatas ngayong 15th Congress, sigurado po na ito ay muling ihahain o i-refile ang Pawis Party List sa 16th Congress. May pag-asa po ba yan? Kasi for the longest time, hinihingi po 125 pesos. Historically, nung pong 13th Congress ay pumasa na po sa third and final reading sa House of Representatives. Ngayon po, nung maglalakad na yung 125 wage hike bill papunta ng Senado, natalian pa po ng yung PAE. Dahil meron pong nag-move para i-reconsidera. Ngayon po, dahil pumasa naman na sa Committee on Labor Employment, so inaasahan po sana natin baka pagbabalik ng sesyon ng dito ng 15th Congress sa first week ng June ay ma-sponsor na po at ma-deliberate sana sa plenaryo. Kung hindi po ito may sa batas ngayon at ang mga magnagawa naman, parating po yung International Labor Day natin sa Mayo 1, magiging malakas po ang panawagan muli sa pagsasabatas nito. Tiyak pong iahain ito ng Anak Pawis Party List sa 16th Congress. Okay, ito naman po mula kay Ryan ng Cebu. 1AA Mover, pabor po ba kayo sa same-sex marriage? Maraming salamat again, Ma'am Cathy. Napapansin ko medyo mga mabibigat at controversial yung mga binabatong question sa atin. Anyway, in the spirit of transparency at para naman po maihag natin ang ating pananaw sa mga napapanahong mga issue, ay sasagutin po natin yan. Yung pong ating samahan at naniniwala ko, ganun din po ang personal na pananaw ng mga individual members at mga nominees ng ating party list, ay
wala po akong nakikitang mabigat na dahilan kung bakit po natin papanigan ang tinatawag na same-sex marriage. Bakit po? Alam niyo po, ako hindi authority sa Biblia. Kumbaga, tayo lang po ay isa sa mga kaanib sa reliyon o kung ano man pong sekta ang ating sinasalihan. Subalit, mababasa naman po natin, maliwanag sa Biblia, na ang Diyos ay nalalag po ng dalawang klaseng tao. Yung isa po, tinawag niyang lalaki. Yung pangalawa ay tinawag niyang babae na apparently hinugot sa lalaki. At sila po ay nilagay sa isang paraiso, bagamat na nagkasala po sila. Alam po natin yung kwento na yan. Madalit sabi po, Mama, God created only man and woman at under the guidance of God ay tinalaga po niya na magsasama ang babae at lalaki lang po. So, Pero di ba po dapat may separation of church and state and that the laws should be legislated without regard kung ano po ang sasabihin ng relihiyon? alam niyo po, ang religion, masasabi natin na, yes, there's supposedly a separation and we have to respect it. Pero whether you're religious or you're in government service, kung alin man po doon, meron naman po tayong konsensya na didikta sa atin kung ano ba sa tingin natin ang tama at mali. So, while we have to respect the principle and concept of separation of church and state, ay huwag naman po nating palagi po nating konsultahin ang ating konsensya. Okay. At whether saan po tayong nakatayo or nakapanig sa sektor ng lipunan, ay meron lang pong basic conscience ng tao. Ito po ay isang standard na hindi po natin pwedeng pasubalian. Ginoong Cabasor, ito po ay mula kay Eva ng Laguna. Ano po ang plano ng Abang Lingkod para mapalakas ang sustainable organic farming? Una-una po, ano po ba yung organic farming? Ang organic farming po ay pagsasaka o pagpapalaki ng mga halaman na hindi ginagamitan ng mga artificial at mga chemical na pataba. Sapagkat sa karanasan po ng mga magsasaka na ngayon ay nakikilala na sapagkat sa panahon ng global warming at climate change, binabalikan natin ang mga traditional, mga na-prove na aprobado na ginagawa sa saka, ay mas magaling po ang organic farming gawa nung hindi nasisira ang bukid, hindi nagiging acidic, kundi taon na taon, yun at yun din. Ang mga patabang ginagamit nila ay sila ang gumagawa o kaya ay natawag na o meron silang mga ginagamit na pamamaraan gaya ng composting, Yes. o yung paggamit ng mga bulate para sa yung mga, at ang ginagamit ng mga sangkap ay mga natural, dayami, dahon, at hindi yung gagaling sa petrolyo, ang tinatawag na petrochemicals. Okay, so going back to the question, ano po ang plano ng inyong grupo para mapalagana po itong ganitong klaseng organic farming? Ang isa ho sa aming mga kasamahan ay yung tinatawag na samahan ng mga organic farmers as seed grows sa Mindanao, General Santos. Yun ang kanilang ginagawa. Pinapalawak nila ang kaalaman ng kanilang mga kasama magsasaka kung paano ka magkakaroon ng magandang ani na hindi mo kailangang bumili ng mga chemical na fertilizer. Sapagkat sa kaalaman ng ating bayan, sa kaalaman ng ating mga nakatatanda sa atin, sa tradisyon ng ating bayan, may mga paraan ng magagamit. Kaya lang, ito ay ginagamitan ng bagong siyensya. For instance, nung araw, yung gawa ng lolo ko, iniipon lang niya yung mga dayamin doon sa likod ng kanyang kural at pagka mayo'y kanyang ginasabi yun. Ngayon, mayroon sinasabing systematic composting. Pahalukayan mo yun paminsan-minsan para mabilis ang paggawa ng organic fertilizer. Gayun din po, napatunayan na yung mga bulate na karamihan ay ginagamit pamain sa kung kaya namamangsin. Meron ng mga uri ng mga bulati na mabilis gumawa ng yung natawag na African night wiggler or something, night crawler. So, sa pamamagitan po ng pag-aaral, nakita na merong mga paraan na natural na organic ang pamamaraan upang ang ani ay mapalaki at sumagana ang bukid na hindi mo kailangan
ang mga kemikal na sumisira ng kakayahan ng lupa magpalaki ng halaman. Okay, ito pong sunod na tanong ay tinatanong po natin sa lahat ng mga kandidato. Paano po kayo nangangalap ng pondo ngayong panahon ng kampanya? Unahin po natin ang Anak Pawis. Ang Anak Pawis po ay umaasa unang-una na siyempre sa mga voluntaryong kontribusyon ng mga kasapi nito at sa pangangampanya ay nakakatulong po yung mga volunteers ng Anak Pawis at talaga pong limitado po ang rekurso pero ang mahalaga po ay maabot pinakamaraming bilang ng ating mga mamamayan, mga halal at marahil ang malaking bintahe ng Anak Pawis ay dahilan nga ito ay mula at kinakatawan ng mga pinakamalaking sektor at produktibong pwersa sa ating bansa, mga magsasaka, mga manggagawa, mga maliliit na mangingisda at urban poor. So kaya po habang lumalawak yung masang kasapian ng Anak Pawis at nakapagtatayo ng mga balangay nito, dumarami yung nakukuhang volunteers at simpatisador, supporters ay napapalawak din po yung makinarya sa pangangampanya. AA Mover? Salamat po, Ma'am Cathy. Sa ganang amin naman po ay ganun din po ang aming pinagkukunan ng suporta, yung pong mga financial contributions at saka yung volunteerism ng mga members po natin. Bagamat kami po ay baguhan dito sa larangan po ng party list, kami po ay naniniwala at umaasa na sa tulong din po ng media ay kung may paparating sa ating mga kababayan ang aming pong pagnanais na makaambag sa pagunlad ng ating pamumuhay at kabuhayan. At aking pong kinikilala na ito pong aming pagkakataon na makapiling po kayo sa inyong programa ay malaking bagay po ang may bibigay sa amin nito. At masasabi ko rin na pagpatuloy niyo po ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba pong mga party list din. Abang Lingkod, paano po nangangalap ng pondo? Well, by definition, ang party list ay partido ng mga mahihirap. Gaya po ng ginagawa nila Kapaeng, tulong-tulong, ambag-ambag. Wala kami halos resources, pero nairaraos naman sapagkat meron din namang mga naniniwala sa aming adhikain na nagtumutulong naman at yung mga aming mga kasamahan na rin ay nagtutulong-tulong sapagkat ang aming operasyon halos nasa nating shoestring. Halos walang gastos kasi tulong-tulong lang. Ito pong susunod kong tanong ay para sa dalawang grupong nagre-representa ng agricultural sector. Ano po ang plano ninyo para dun sa mga magsasaka na hanggang sa ngayon po ay wala pang lupa at di po nabiyayaan ng Comprehensive Agrarian Reform Program? Magandang tanong yan, Cathy, at patagalan namin advocacy yan. Yung pong para malutas talaga yung fundamental na problema ng kakulangan ng lupa ng ating milyon-milyong magsasaka at manggagawang bukid, ipatupad po ang tunay at puspusang reforma sa lupa sa ating bansa na ang sentral na layunin nga ay ang libreng pamahagi ng lupa. Ito pong nilalaman, pangunahin ng Genuine Agrarian Reform Bill o House Bill 374. Nagkaroon na po ng national public hearings dito sa tatlong isla sa ating bansa at inaasahan nga po namin ay ng committee report ang Committee on Agrarian Reform para ma-deliberate na rin po ito mapagtalakayan sa plenary session ng House of Representatives pagbalik po namin ng early June. Okay. Ginoong Cabasor. Kami po ay umaasa at naniniwala na ang sinasabi ni Kapaeng ay mangyayari. At susugpo riyan, ang aming mong layunin ay mapalakas ang ani sa mga lupain upang ang mga mamamayan na naghihirap, nagtatanim, ay lumaki naman ang kanilang kinikita o pinanggaganin ng kanilang kabuhayan. Kaya po sa organic agriculture at hindi magastos na pagpapataba ng lupa ang aming iniisip. Sapagkat alam ho natin na sa may mga pangyayari na may mga nakaraan na yung mga nabiyayaan ng land reform, mga ilang taon, ay naibenta na yung kanilang lupa na nakuha sapagkat kulang sa serbisyo ang pamahalaan ng ating lipunan para sila ay maging sustainable. Agricultural credits po. Hanggang ngayon wala man lang tayong Farmers Bank sa Pilipinas. Ang pinakamaliit na proporsyon
ng mga loans ng bangko is agriculture at ang hirap-hirap kumuha. Sabi ka, para ka makautang sa bangko, kailangan patunayan mo wala, hindi mo kailangan ng pera. Alright, ano po ang mga panukalang batas na nais ihain ng ating mga bisita? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Maliban sa mga plataforma para sa kabuhayan at kagalingan ng mamamayan, itinataguyod din ng mga partido sa kanilang pangangampanya ang batayang prinsipyo ng pamamalakad at pamamahala. Ang ilan sa mga ito ay pangangalaga sa katapatan sa serbisyo, pagtataguyod ng katotohanan, paggalang sa karapatang pantao, voluntarismo at pagsilbi sa bayan, at katarungang panlipunan. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz at kasama pa rin po natin sina Congressman Mariano ng Anak Pawis, Attorney Edel Morales ng 1AA Mover Party List at Ginoong Joe Cabasor ng Abang Lingkod Party List. Ano-ano po ang mga nais nyong ihaing batas kung sakasakali papalarin po sa 16th Congress? Unahin po natin ang Anak Pawis. Kati, mananatiling pangunahing nilalaman ng legislative agenda na Anak Pawis Party List sa 16th Congress ang mga sumusunod. Yung tunay na reforma sa lupa na nilalaman ng genuine Agraria Reform Bill. Kunin po natin ang libreng pamahagi ng lupa sa ating pong mga magkasaka. Manggagawang bukid na wala kulang lupang sinasaka. Mananatili pa rin po yung ating panukalang batas para sa dagdag na 125 pesos sa minimum wage sa ating mga manggagawa. Yung panukalang batas po natin para ipagbawal at matigil yung kontraktualisasyon sa paggawa. Mananatili pa rin po yung ating panukalang batas para sa rice industry development, yung ating panukalang batas para ipagbawal po yung conversion ng mga prime agricultural lands, yung another 6-year irrigation development program, yung ating pong panukalang batas na para i-repeal yung oil deregulation law, ipira law, tanggalin ang VAT sa langis, pati po yung paghahain na i-repeal yung VAT law. Yung po ating panukalang batas para naman bigyan ng 6,000 pisong dagdag sa minimum pay buwanan ang ating mga manggagawa at empleyado sa pampublikong sektor. Ganun din po yung ating panukalang batas para i-repeal yung UDHA law na naging instrumento po para sa nagiging itong mga nagaganap na mararahas na demolisyon. Kailangan po tayong magpanukala ng isang panukalang batas para kilalanin talaga at proteksyonan yung karapatan sa paninirahan at marinirahan ng ating mga manlalita. Amin din pong hinahabi ngayon yung panukalang batas para sa Genuine Fisheries and Aquatic Reform Program at para po naman sa pambansang industrialisasyon. 1AA Mover. Thank you, Ma'am Cathy. Siguro po sa simula ay kailangan po nating i-revisit yung halimbawa yung Code of Conduct sa mga government officials and employees dahil sila po ang nasa forefront of the public service. Ang maganda po siguro dito ay institutionalize po natin ang mga patakaran at polisiya tungkol sa Code of Conduct at gayon din po magbigay po tayo ng insentibo para po makuha natin ang simpatsya at suporta ng maging official man o pangkaraniwang empleyado upang kanila pong mitaguyod ang pagpapalaganap ng moral recovery at values formation sa loob ng government service. Alam niyo po, nung bata kami, ewan ko kung dinaanan niyo na po yung subject na good manner and right conduct. Sa public school, wala na po yan. Sa hanay po naman ng mga estudyante at kabataan, ito po ay gusto nating isulong na ma-institutionalize muli sa curriculum, particularly sa early stage ng elementary education, siguro po hanggang high school. At sa hanin naman po ng ibang sektor ng lipunan, kaya yan maging professional, sa industriya man, at sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, ay tayo po ay magpapanukala rin ng mga iba-ibang mga sistema at mga kalakaran ng ito pong moral recovery at values formation ay ating may taguyod sa buong lipunan. Abang Lingkod. Ang unang-una namin ay mga financial and other support systems na susuporta sa mga mamamayan sa mga nagtatanim, mga agrikultura. Halimbawa po, nasabi ko na kanina,
siguro isa sa bill na aming imumungkahi sa aming representative, kung kami ay papala rin, mag-file ng bill para magkaroon ng financial infrastructure na suportahan ng agrikultura. No, siguro ang kiriyan, ang susi riyan ay natawag nating Farmers Bank. Isang bangko na dedicated sa pangangailangan ng mga magtatanim, ng mga ayun. At mga structures o mechanisms para yung kanilang ani ay makuha nila ang dapat na makuha roon, hindi nabubulok. Merkado, meron ng mga link mula sa magtatanim, doon sa bayan ng kanilang bayan na ipunan o tambakan at dadalhin sa markets at merong infrastructure na magdadala noon. Ang totoo po, sa Mindanao po, ang dami natin mga produkto. Pero hindi madala sa Maynila kasi napakamahal ng faktura. Kung yun ho ay malulunasan, gagawa tayo ng mga sistema para yung merong support all the way. Talagang uunlad yung tayo ng pinakamahirap sa atin. Kamakailan po ay naglabas ng panibagong mga guidelines ang Supreme Court na nag-uphold nung law tungkol po sa party list groups at sinasabi nga po ay pwede nang makilahok muli sa eleksyon itong mga grupo na hindi lamang kumakatawan sa marginalized, maging itong mga national and political parties na wala pong mga district representatives na fini-field. Ano po ang reaksyon nyo patungkol dito? Anybody can answer. Kati, malinaw yung posisyon ng Anak Pawis Party List dyan. Kami ay tutol na tutol dyan sa nilalaman ng desisyon o resolusyon ng Supreme Court dahil yan po ay kontra mahirap at para sa mga mayayaman at makapangyarihan sa ating bansa. Yan nga po ay may tatawag namin dyan na parang free for all. Party list law, free for all ruling na kung saan ay talagang lalong ginigipit at pinagkakait sa mga mahihirap at tunay na marginalized underrepresented sectors, yung pagkakataong magkaroon sila ng kanilang tunay na tinig at boses sa Kongreso, particular sa House of Representatives. Kaya nga ang COMELEC dapat mag-file ng motion for reconsideration at ang Supreme Court naman dapat pong i-reconsider at lang pinakahuling ruling o desisyon. Dahil kung hindi po, lalo pong dadami ang mga party list na peke, multimilyonaryo, at party list ng mga political dynasties sa ating bansa. Yes, Attorney. Thank you, Ma'am Cathy. Kami po sa ganang aming partido o samahan, kami rin po ay nakikiayon dun sa pananaw ng kaibigan natin na dapat pong bigyan ng prioridad dito yung mga sektor na talagang underrepresented. Hindi naman po natin sinasabi na yung mga mayaman ay walang karapatang lumahok sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Ngunit kung ating pong susuriin ang pinaka-substance po ng pagpapanukalat sa party list system ay yung mabigyan ng sapat at tamang representasyon yung underrepresented at marginalized sector. Yung po kasing term na marginalized kung minsan masyadong masyado pong subject. Wala po tayong clear definition about it. Anyway, ito naman pong gustong lumahok sa politika na kung susuriin na hindi talaga mga marginalized, ay meron naman po siguro silang ibang pagkakataon. At siguro bigyan po natin ng pagkakataon itong party list system. Sa akin pong pananaw, nasa period po tayo ng experimentation. No one can claim that he is authority on the issue of party list dahil nag-evolve po ito. Ang ibig ko lang po sabihin na this early na whatever happens to that issue, kung mamatay siya or ma-uphold, ay wag po natin pababayaan na just because of those issues ay masira po ang kalinisan ng eleksyon. Anyway, ito po, tayo po ay dumadaan sa isang proseso at ginagawa po natin ito upang mapabuti ang kalagayan nating bayan. Whatever happens po, sikapin po natin na maging mapayapa at matagumpay ang darating na halalan. Mr. Cabasor, do you think there's a need to revisit the party list law? Definitely. Sapagkat sa gaya nung nasabi ni Kapaeng at ni Ginoong Edel, kailangan talagang revisahin yan. Kaninang umaga lang po sa Inquirer, yan ay diniscuss na ni isang columnist doon.
si Father, hindi ko matandaan ang pangalan. But Father Bernas. Bernas. Okay. Father Bernas. Bernas. Talagang kailangan siguro revisahan. Kasi wala namang perfecto na batas eh. Lahat ay pwedeng lahat ay nagtatrabaho. All laws are useful up to a point. Periodically, we have to revisit everything. Lahat ay kailangan nating pagbalikan isip, suriin kung nagaganap ba ang dapat na-attain ba ang dapat ma-attain. At kung kailangan, ay baguhin. Pero sa halalang ito, sa Mayo, we have to live with the condition na meron ng desisyon na yan ang pagbabatayan ng eleksyon. So sa aming party, sa aming lingkod, ang aming ginagawa ay pinagsisikapan namin na ipaliwanag na mabuti ang aming plataforma. Hopefully, may iniwas sa amin ang mga mabayan at kami iahalal. At pagkatapos nun, ituloy ang proseso. Bilang panghuli na lang po, mensahe nyo sa ating mga manonood. Malapit na po ang May 13. Unahin po natin ang Anak Pawis Party List. Kati, sa ating pong mga mamamayan, magpapatuloy po ang advokasya ng Anak Pawis Party List para sa kagalingan ng ating mga magsasaka, manggagawa, mangingisda at urban poor. At patuloy po nito ang pagtataguyod para sa tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon sa ating bansa. Dalawang requisitos pong mahalaga para magkaroon ng tunay na pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya wag po niyong kalilimutan, sa Mayo 13, i-shade po natin sa bolota, numero 132, ang Anak Pawis Party List. Bakit po sa dinami-dami ng party list group, bakit po kayo ang dapat iboto? Dahil po napatunayan na po naman namin mula noong 2004 kung ano po ang pinaglalaban, ano advokasya, at ano po ang adhikain, layunin ng Anak Pawis Party List. At sabi nga po namin, sa muling pagtatagumpay ng Anak Pawis dito sa May 13 Party List Election at muling pagkatawan sa mga marginalized, mahihirap, underrepresented sectors sa 16th Congress, maasahan po ninyo ang patuloy na paglilingkod ng Anak Pawis Party List. Ina-aspire nga po namin, kaya marahil siguro 132, dahil ngayon po may isang kinatawan Anak Pawis sa katauhan po ng kinatawang ito, at nagnanais po kami na magkaroon ng 3 kinatawan, kaya 3. At kung hindi po kaya, kahit po 2 kinatawan ito, bakit po sa bandang ilalim o ibaba, kami po naniniwala. At yan po ang Anak Pawis, pagka nagtatagumpay, lalo pong natututong magpakumbaba. Kaya po nasa gawing ibaba ng balota sa 2013 Party List Election. Maraming po salamat, Kati, at sa ating pong sambayan ng Pilipino, mabuhay po masang Anak Pawis. Maraming salamat din po, Kapaeng. Si Attorney Edel Morales naman po mula sa 1A Action Moral and Values Recovery Reform Philippines o mas kilala bilang 1AA Mover Party List. Mensahe niyo po sa ating mga manonood. Ito pong aming partido, ang party list na AA Mover, ay nasa pang-55 po sa balota. Bagamat tayo po ay baguhan sa larangan po ng party list system, tayo naman po ay nagnanasa na may paabot sa buong sambayanan ang aming pong panukala na may tanyag po ang naukol sa moral reformation or recovery at ating values formation, hindi lang po para sa isang sektor o antas ng lipunan, kung hindi po sa kabuuan ng ating bansang Pilipinas. Sa aming pong pananaw, ito pong darating na eleksyon ay sana naman pong pagsubok sa ating kakayahang itaguyod ang isang payapa, demokratiko, makatao at malinis na halalan. Bagamat meron pong mga bumabagong mga suliranin at kung minsan mga naging issues na halos hindi po mabigyan ng solusyon hanggang sa panahon na ito. Subalit anuman po ang maging resolusyon ng COMELEC at ng Korte Suprema, sana po ay panatilian po natin ang kapayapaan, ang pagiging matagumpay ng darating na eleksyon. Dahil kung ito po ay magiging payapa at magiging matagumpay, lahat po tayo ay makikinabang. Kaya po ako'y nananawagan sa pangalan po ng AA Mover na maging malamig lang po ang ating mga mood o ating mga pananaw. At isipin po palagi natin ang kapakanan ng bayan at hindi po natin maiwasan na posibleng magkaroon ng mga suliranin at problema. Subalit itaguyod po natin ang kalamigan ng ulo at panatilian ng kapayapaan sa darating na eleksyon at
higit pa doon. Salamat po. Attorney Morales, bakit po sa mahigit 100 na party list group sa inyo po palagay, bakit dapat sa AA mover ibigay ang aming boto? Kami po ay naniniwala na ang pinaka-basic po sa larangan ng pagkikipagkapwa-tao at sa anumang larangan ng buhay ay yung ukol po sa kagandang ugali at yung tinatawag na value. Hindi po natin sinasabi na ang AA mover ay siya lang pong may monopoliya ng magandang kaugalian o values formation. Subalit sa pagkakataon pong ito ay gusto po nating itanyag ang naukol po sa pagreforma ng ating lipunan, mapagobyerno man o pribado, ang ukol po sa pagbabalik ng mga kagandahang ugali ng Pilipino na nawawala na po sa ating mga pang-araw-araw na kabuhayan. At ito po ang gusto nating itaguyod upang maibalik po ang magaganda at positibong kultura ng ating bansa, mga makabagong pananaw na nakabatay pa rin sa ating mga basic principles, culture and tradition nang tayo po ay patuloy na makaagapay sa pagulad ng ating bayan at maibigay po ang karampatang paglilingkod sa ating mga mamamayan. Si Ginoong Jose Cabazor mula naman po sa Abang Lingkod Party List. Kami ho talagang abang-aba. Kami nasa huli, kulilat, sabi Ano po nga. ba? Pero sabi ng mga Tagalog, huli man daw at magaling, Mayabang pwedeng din. manguna pa rin. Tama po. Okay, ang Huling kabit siyang aming napagputunan ng pansin kami na naman nasa huli, madaling tandaan. Kasi pagkatapos namin, wala na Pag napagod na, So, pagka papagod na kayo mga butante sa paghahanap, punta na kayo doon sa huli. Yun na lang ang bilugan ninyo, 136, Abang Lingkod. At yung sa tanong mo kanina na bakit sa aming palagay ay Bakit po dapat sa inyo ibigay ang aming boto sa higit 100 pong party list groups? kung kami po ay papalarin at si Kapay ay papalarin din kasi marami ho naman yan makakatwang ho kami. Sila sa kanila yung ownership at land reform. Kami ho ay productivity ng ating mga lupain. Support services. Magkakasunod po yan. At kailangan ng ating bayan at ng ating pamayanan ay ang mga magsasaka na kinikita at nagkakaroon ng natawag na social justice sapagkat ang kanilang paghihirap ay nabibigyan ng kaukulang biyaya. Yun po ang aming layunin. Salamat po, Ginoong Cabazor, Attorney Morales, and Kapaeng. Maraming salamat po. Good luck po sa darating na Magandang araw halalan. po mula sa Magandang araw po. Party List. At 136 po. Party List ng masa. Maraming salamat po muli at paniguradong nakilala ng ating mga manonood ng husto ang inyong partido at magbabalik pa po ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Alam mo kasi malapit na ang eleksyon. Kaya paalala uli natin sa ating mga kababayan, pag-isipan at pag-aralan talaga nila kung sino ang kanilang iboboto itong eleksyon para maramdaman naman nila kung talagang magkakaroon ng pagbabago pagkatapos itong eleksyon. Isa sa mga party list groups, Robert, na ating nakapanayam kanina ay nagsabi na patuloy nilang ipupush itong 125 peso across the board wage increase. Ito, Robert, ang inaabangan ng marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga minimum wage earners na hindi nga makapasa-pasa itong batas na ito, ngunit hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na matutugunan itong mga kinakailangan pampinansyal ng sektor. Minsan din, in reality, minsan hindi nga nasusunod na yan, minimum wage na yan. Kaya kailangan talaga magtulungan. Government is doing their programs and projects para maiangat ang bansa. Kailangan din ng ating mga kababayan na sila rin tumulong sa pag-unlad ng ating bayan. Isa pa dyan, Robert, dalawa dito sa ating mga 2 of the 3 party list groups we've interviewed today ay mga bagong party list group. Alam mo, marami, bagamat na-trim down ng COMELEC itong listahan ng mga party list group, maraming mga bagong sumasabak sa politika at nagbibigay ng kanilang mga alternatibong mga pieces of legislation na gustong ihain kung sakasakaling mapapasok sa Kongreso. Kaya nga umaasa sila na yung mga sektor na kanilang kinakatawan ay makikinig at makikiisa sa kanilang mga advokasya. Educated naman ang ating mga voters. So sa kanila na talaga nakasalalay ang kung sinasabi nilang pagbabago itong darating na eleksyon.
namin ng Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Maraming salamat din sa Glorious Blend, A Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 360-0900 o kaya ay bisitahin ang kanilang website sa gloriousindustrial.org. Marami po tayong nalaman sa araw na ito mula sa mga bisita nating party list at sana po ay nakapagbigay ng kalinawan ito sa pagpili ng tama ninyong iboboto. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyo lahat.